Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ayon kay Abraham Maslow, isang sikat na psychologist, ang sabi niya, bahagi ng ating human tendency ay ang mamuhay tayo sa kultura ng kompetisyon. Bahagi ng ating pagiging tao, ibig natin maungusan o mauna sa bawat isa. Ang malungkot dito, may mga pagkakataon daw po dahil sa kompetisyon, pinananakaw natin yung ating sariling kaligayahan at ang ating pagiging kontento sa iba. Kapag nakikipagkompetensya tayo, kinukumpara natin ang ating sarili sa kung ano ang higit sa ating kapwa. Nabubuhay tayo sa malungkot na katotohanan, ang buhay para sa atin ay isang malaking kompetisyon. Hindi ba't may mga pagkakataon, mariringgan natin, kahit mismo yung ating sarili, naiinggit tayo sapagkat mas maganda ang buhay ng kapitbahay. Mas maganda ang cellphone ng aking kumpare. Mas nakapag-abroad yung aming kamag-anak. Pumapasok sa ating isip na sila ay mas higit na maswerte, higit na magaling kaysa sa atin. Kaya po, sa halip na sundan natin ang tawag ng Diyos, hindi ba't nauubos yung ating oras sa pagkukumpara sa kapalaran ng ibang tao? Sa halip na hanapin po natin yung ating sariling landas, hindi natin ito matagpuan sapagkat hinahangad nating maging landas din ang landas na tinahak ng kapwa natin. Subalit ngayong umagang ito, itinuturo sa atin ni Jesus na mas merong mas mahalaga sa kompetisyon. Ano po iyon? Ang masundan ang kalooban ng Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo, akala natin okay na si Pedro, pero muli siyang bumingo sa ating Panginoon ng kanyang usisain, anong magiging kapalaran ng alagad na minamahal ni Jesus. Para bagang ayaw pang malamangan ni Pedro, hindi gusto ni Pedro na mas merong mas gagaling pa sa kanya. Kaya nga po, sa pagtatapos ng panahon ng Pasko na muling pagkabuhay, sapagkat sa Lunes, babalik tayo sa ordinaryong panahon, isang bagay po yung ibinibigay sa ating turo at paalala. Turuan natin ang ating mga sarili na mamuhay na tanging ang landas lamang o kalooban ng Diyos ang siyang ating kakaririn upang mapagtagumpayan. Tanging kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, ang siyang ating bibigyan ng pansin. Kaya sa patuloy na pagtahak natin sa ating kanya-kanyang buhay, ang tanging mahalaga, nangyari ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Sapagkat wala nang mas hihigit pa sa katotohanang nagtagumpay si Jesus sa ating sariling buhay. Aanhin natin ang pinakamagandang cellphone. Aanhin natin ang pinakamagandang kapalaran kung hindi naman naganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, huwag natin hayaang mamuhay tayo sa kultura ng kompetisyon at nakawin ng kompetisyon ang ating sariling kaligayahan sapagkat isang bagay ang mahalaga. Ang tanging tuparin at mangyari sa buhay natin ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Amen.